Nagmistulang desyerto ang dating luntiang bahagi ng isa sa mga kilalang pasyalan sa Barangay Miisi sa bayan ng Daraga Albay matapos mabalot ng makapal na abo, mga buhangin at bato nang magkaroon ng lava collapse ang Bulkang Mayon noong Sabado. Sa mga larawan, kitang umuusok pa ang ibabaw ng tumabong debris. Natabunan din ang mga pananim habang ilang hayop naman malapit sa lugar ang namatay. Ayon kay Governor Noel Rosal, bawal muna ang pagpasok sa lugar dahil luba itong delikado. Full implement ang no man's land doon. Kasi kung nakaabot na doon, tiyataya na hindi imposible na ang next kung sumabog siya, baka lumampas doon. No? Kaya dapat prohibited muna kahit yung ating mga farmers. No? Pinulong din ni Governor Rosal ngayong araw ang mga opisyal ng lokal na pamahala ng Daraga at PNP upang magpatupad ng istriktong pagbabawal ng pagpasok ng sinumang tao sa lugar. Sa Ginubatan Albay, halos balot pa rin ng abo ang mga komunidad malapit sa paanan ng bulkan. Halos mag-zero visibility tuwing may dumadaang sasakyan sa kalsada dahil sa kapal ng abo. Ang residenteng si Lito Opiano ng Masarawag Ginubatan nagkusa ng maglinis ng kalsada para kahit papano mabawasan ang abo. Volunteer talaga yan. Hindi na ako nang inaasa ng barangay. Sa Barangay Manila Ginubatan, makapal din ang abo sa kalsada. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga residente para hindi pasukin ng abo ang kanilang bahay. Bukod sa paglilinis ng abo sa mga bubong, ang ilan binalot ng trapal at plastik ang labas ng bahay. Naglagay na lang po kami ng mga trapal, mga plastic para hindi po halos maano po yung bahay namin. Lalo na po yung mga sa pagkain po namin, mga kasangkapan. Problema rin ng mga taga Maninila ang malinis na supply ng tubig matapos makontaminate ng abo ang kanilang water source. Hinit ko po yung tubig. Galing sa poso. Nag-boil ko ako. Tapos pinalamig. Hinit ko na. Pero ang mas umaaray ang ilang magsasaka na nabagsakan ng abo ang mga pananim. Si Platoon Odiver umaasang makaka-recover pa ang mga pananim na sili, mais at sitaw na nabalot ng abo ang mga dahon at bunga. Dapat tumulan. Parang malos yung laba. Pag hindi, ano yan, patay. Dahil mainit. Maging ang mga alagang hayop, wala na ring makain matapos matuyo na ang mga damo dahil sa abo. Kukuha kami sir, gagapas ng mga damo, tapos sinuhugasan namin para makakain yung mga kalabaw. Sa tala ng Albay Provincial Agriculture Office, aabot na sa 4 na milyon ang danyo sa agrikultura sa bayan lamang ng Kamalig at Daraga. Ayon naman sa Albay Provincial Veterinary Services, may ilan nang namatay ng mga hayop dahil sa abo. Aminado ang ahensya, kulang na ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo ang mga damo kaya namigay sila ng feeds. Kung magtuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, plano na ilikas ang mga hayop o kaya naman dalhan ng mga pagkaing damo sa mga pooling areas. Isang gusto namin mangyari ay sa ibang LGU na may mga grasses na fresh grasses, pwede kami magpatulong para ma-distribute or mabigyan, ma-deliver doon. And pangalawa din, yung magtitingin din kami ng mga lugar within DLG, halimbawa Kamalig and Ginubatan, kung meron pa bang na-spare na area na may grasses na pwedeng dalhin doon yung animal. So, sa tala ng lokal na pamahalaan ng Albay, nasa 6,000 household na ang apektado ng ashfall. Pinakamarami ang bayan ng Ginubatan kung saan nabagsakan ng abo ang buong 44 na barangay nito. Samantala, nilinaw ng PBOX na hindi lava dome collapse ang nangyari noong Sabado. Lava flow collapse ito na ibig sabihin hindi nagtuloy-tuloy ang daloy ng lava at naipon ito sa Maisi Gali hanggang sa tumaas ng tumaas at tuluyan ang bumagsak ito na nagdulot ng malaking ash plume. Yung nangyari po noon is lava flow collapse or lava collapse po. Apo. So, yung lava flow po na dumadaloy dun sa Miisi, imbes po na mag-lengthen po siya o umabante po siya, ay patuloy po siyang nagko-collapse. So, hindi po siya nakapag-establish ng flow. Patuloy lang po yung pagiging steep ng lava. Sa ngayon, balik sa normal na aktibidad ang Bulkang Mayon na nananatili sa Alert Level 3 ayon sa PBOX. J.R. Perez, Bicol.ph